Yung pipilitin mo yung tao na manood ng video mo. So guys, hindi ito nakakatulong. Promise, hindi siya helpful para sa channel mo. Maraming mga baguhan na YouTubers na pagkatapos mag-upload, goodbye na. Pero alam mo ba na yung unang oras ng video mo ay sobrang halaga niyan? Paano ko nasabi? Da mga oras na yan, dyan lang naman nagdi-decide si YouTube kung ire-recommend niya ang video mo o hindi. Kaya sa video na to, isi-share ko sa inyo yung 10 bagay na hindi nyo dapat ginagawa after mag-upload ng video. Especially yung number 9, sobrang daming mga baguhang YouTubers ang nagkakamali dito. Lods, ano-ano ba yon? Number 1, huwag na huwag mong iiwan yung video mo right after mong mag-upload. Ayan, marami kasing mga baguhan na YouTubers na pagkatapos mag-upload, ayan, goodbye na kaagad. Magla-log out na kaagad. Ganun din ba kayo? Ako minsan guilty rin dito. Anong nabasa ko yung about sa topic na to, naisipan ko na din na i-share sa inyo para lahat tayo ay aware sa mga bagay na to. So guys, sabi ko nga kanina sa inyo na yung pinakaunang oras ng video ninyo after mag-upload. So napakahalaga pala niyan kasi sa mga oras na yan, dyan pala nagdi-decide si YouTube kung ire-recommend niya ang video mo o hindi. Kaya hindi ka dapat umalis ka agad after mong mag-upload. Kailangan mong mag-engage, i-check mo yung retention mo, at i-monitor yung mga comments sa'yo. And pangalawa, huwag mo agad isi-set ng public kung hindi pa naka-set up lahat. Okay? Huwag mo munang i-set na naka-public yung video mo kapag nag-upload ka kung wala ka pang complete setup. So, kung hindi pa ready yung thumbnail mo, hindi pa ready yung tags, hindi pa ready yung description, huwag mong i-public. Bakit ba? At anong rason? Baka kasi mga ma'am sir, baka ma-index ni YouTube na hindi organized or ang pangit ng few seconds ng analytics mo. So, ang gagawin mo is, iset mo muna ng unlisted or i-private mo at doon mo gawin lahat. Yung thumbnail, yung description, yung mga tags. Number